Hey guys, sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa patok na negosyo ngayon, itong Piso Wi-Fi Bendo Machine. Magandang investment nga ba ito? Ano ang mga dapat mong isaalang-alang bago bumili at ano ang pros and cons? Tara at alamin natin. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang Piso Wi-Fi Bendo ay isang vending machine na nagbibigay ng internet access. Bawat tao ay nagbabayad ng piso para sa ilang minuto o oras ng Wi-Fi. Paborito ito lalo na sa mga lugar na walang stable o murang internet sa bahay nila. Narito ang mga dapat isaalang-alang bago mag-invest sa negosyong ito. Bago ka sumabak sa ganitong negosyo, may mga ilang bagay na dapat mong isipin. Unang-una, ang lokasyon. Kailangan nasa tamang lugar ang machine mo tulad ng mga terminal, tindahan o barangay na maraming tao. Pangalawa, ang bilis ng internet na maibibigay mo. Dapat siguraduhin mong mabilis at stable ang internet connection para bumalik ang mga customer. Yung ibang nagbebenta ng Wi-Fi Bendo machine, nire-require nila na may Wi-Fi na kayo at dapat mayroon itong 50 Mbps internet speed bago kayo pagbentahan ng Bendo. Pangatlo, i-maintain mo ang machine. Tulad ng ibang negosyo, kailangan din ng Piso Wi-Fi machine ng maintenance. Dapat alam mo kung paano ito linisin, palitan ang mga hardware kung kinakailangan at siguraduhin laging gumagana. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga pros at cons. Una sa mga pros, maliit ang kapital. Di mo kailangan ng malaking puhunan para makapagsimula kumpara sa ibang negosyo. Pangalawa, passive income ito. Habang gumagana ang machine mo, kumikita ka kahit wala ka sa tabi nito. Pero syempre, may mga cons din. Una, depende sa internet provider. Kapag mahina ang signal o may problema sa provider, apektado ang negosyo mo. Kaya dapat alam natin kung paano mag-report o mag-submit ng ticket sa ating internet provider kung mawalan man ng internet connection. Pangalawa, hindi makakonect yung Bendo mo sa Wi-Fi o internet ninyo kahit may connection naman kayo. Dito, dapat ay marunong tayong mag-troubleshoot. Madalas din itong mangyari sa amin. Ang ginagawa ko lang ay pinapatay ko muna yung Bendo at hinuhugot sa mga saksakan. Then nililinis ng brush yung loob ng Bendo machine at dinodouble check kung mga nakasaksak ang lahat ng wiring bago buksan ulit ito. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung magkano ang nagastos ko lahat-lahat sa pagpapagawa at pagpapakabit ng Piso Wi-Fi Bendo machine. Una, nagpakabit kami ng internet sa PLDT which is 1,399 pesos for 50 Mbps internet speed. Plus yung Wi-Fi Bendo machine ay nagkakahalaga ng 8,499 plus dalawang padlock 150 pesos. Then kung bibili ka ng sarili mong grills o lagayan ng Bendo ay nagkakahalaga ito ng 1,200 pesos. Pero dito pwede naman kayo na lang ang gumawa para mas makamura. So overall, ang Piso Wi-Fi Bendo ay isang magandang maliit na negosyo pero dapat mo ring isaalang-alang ang mga challenges na kasama nito. Kung nasa tamang lokasyon ka at kayang i-maintain, pwede itong maging magandang investment. Ano sa tingin nyo? Worth it ba na mag-invest sa Piso Wi-Fi?